Mga giliw naming mga kababayan, ang Gordon College Passe Voce. Ladies and gentlemen, please remain standing for the Philippine National Anthem. Where everything is calm. Bayang magiliw, pwesta sinamanan, hanap ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiti, sa manlulupi, di ka pasisi, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo'y butaw. May nilatang tula at awit sa paglayang minamahal, ang kisap ng matawat mo'y tagumpay na nagdilindi. Ang bituin at araw niyang kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng wala din pagsinta, mo'y langit sa piling mo. Ang higaya ng pagpay mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Mga giliw naming mga taga-Olonga po, magandang araw po sa ating lahat. Maraming salamat sa inyong pagtanggap sa amin sa umagang ito. At maraming salamat at kayo po ang aming makakasama sa kauna-unahang Radyo Inquirer Issues Forum. Dito po sa Radyo Inquirer Issues Forum, ilang mga personalidad ang haharap sa inyo at ilalahad ang kanilang mga katugunan sa inyong mga katanungan sa iba't ibang isyong nais ninyong masagot. Ngayon pong araw na ito, sasamahan tayo ng mga batikan na mga mamamahayag na bumubuo ng Radyo Inquirer 990 na siyang magsisilbing tagapaghatid ng inyong mga katanungan sa mga piling bisita na nagpaunlak sa ating imbitasyon at ating makakasama ngayong araw na ito. Samahan ninyo kami hanggang mamaya sa paghahatid namin ng pinakabalanse at walang takot na uri ng pamamahayag na tatak ng inyong Radyo Inquirer 990.
Ako po si Jay Dones at ito ang Radyo Inquirer Issues Forum. Una sa mga batikang mamamahayag na magsisilbing panelists ngayong araw pong ito, ang host ng nangungunang palatuntunan sa Radyo Inquirer, ang veteranong mamamahayag at station manager ng DZIQ 990, si Ginoong Jake Madirazo. Kanya namang makakasama ngayong araw na ito, another seasoned journalist at ang host ng programang Good Morning Inquirer, si Ira Panganiban. Sir, Ilocano to. Ilocano. Ilocano eh. Samantala, ang mga haharap naman sa mga katanungan at magbibigay ng katugunan sa mga tanong ng taong bayan. For the first half of the Issues Forum, we will have the Honorable Senator and Vice Presidential Candidate from Ilocos Norte, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. News Director ng Radyo Inquirer 990 at co-host ng programang Banner Story, ang batikan at premyadong mamamahayag at tunay na batang gabo, si Miss Arlene de la Cruz. Magandang araw po sa ating lahat. Kami po ay nagagalak at kami ay narito sa lungsod ng Olongapo. Olongapo is indeed one of the places where truly beautiful people reside. Agree? Parang hindi. Agree? Pero hindi lamang ang kagandahang yan na panloob at panlabas ang dahilan kung bakit ang Radyo Inquirer 990 ay narito para sa aming kauna-unahang Issues Forum. Alam niyo ba kung bakit? Sapagkat ang Olongapo City ay hitik po, mayaman po sa kasaysayan ng pagsubok, pagbangon, pagsulong at pagbabago. Yan po ang dahilan kung bakit tayo po ay narito para magtanong, mag-usisa at alalayan tayo sa ating mahalagang pagpapasyang gagawin sa mga susunod na buwan. Ilang araw na lamang, ilang linggo na lamang ang bayan ay hahatol. Kaya po tayo ay narito upang magabayan tayo sa kung paano tayo magpapasya. Pero bago po yan, I don't see the mayor. Is mayor coming? Mauna na po siguro ang hamon na ibibigay ng ating konsehal bago ang welcome remarks ng ating amba ng lungsod ng Olongapo. Nagkakasal pa po si Mayor, busy si Mayor. Si Councilor and candidate for Vice Mayor Jong Cortez po muna ating tatawagin upang bigyan po ng hamon ang ating mga pangunahing kandidato na nagbigay po ng pahintulot na makasama namin dito sa ating Radyo Inquirer Issues Forum, Councilor Jong Cortez. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating pong kagalang-galang na Senador po ng Republika ng Pilipinas, Senator Bongbong Marcos, sa ating pong mga batikang mamamahayag, Sir Jake, Sir Ivan, sa Mama Arlene, at sa lahat po ng mamayan ng Olongapo, at syempre po ang ating pong kaibigan sa Kabayan Party List po, si Mr. Harry Roque, at ang dating gobernador po ng Zambales, Tatay Govic Magsaysay, at sa lahat po ng mamahayag. At sa lahat po ng mamayan ng Olongapo, sa ngalan po ng ating punungsod, Mayor Roland Paulino, na dadalo din po siya. Ang una ko pong hamon ay, since nandito po
ang natatanging bisita po natin, si Senator Bongbong Marcos. Sir, alam naman po natin na ang labor force po ng Olongapo is geared towards working sa Subic Bay Freeport Zone. Ngunit ito po ay issue po na lahat ng manggagawa at gusto namin marinig po ang iyong opinion, ang inyong pong solusyon. Una po, sa contractualization of labor. Alam niyo po, madalas magkatrabaho po ang bagong graduates, pati po matatanda. Ngunit bago po mag 6 months ay mag-end of contract po sila. Siguro po umiiwas na maibigay po yung benepisyo sa mga magiging regular employee. Ang question ko po okay po yon para sa mga bagong graduates na gusto po ng experience lang. Pero po doon sa mga may edad na pong katulad namin, wala pong sense of security sa trabaho. So ano po yung atin pong pwedeng gawin po dito sa issue po ng contractualization of labor? Kung papayagan po nyo, tatlo po kasing parte yung aking pong tanong. Pangalawa po, yung age limit po, alam naman po natin, Mr. Senator, pagka nag-a-apply po ng trabaho ang ating pong manggagawa, ay pinipili po yung mga bata. Pero po yung medyo lumampas na po sa kalendaryo ay hindi po binibigyan ng prioridad. Sinasabi po, overqualified, pero ang realidad po ay overage na po ito sila, kaya hindi matanggap po sa trabaho. Yun din ay gusto ko naming malaman po ang inyong pong magiging katugunan, ang inyong pong solusyon. Panghuli po, meron pong regional wage board sa bawat rehiyon. Ngunit, ang nagiging problema po, sa isang highly urbanized city katulad po ng Olongapo, na mataas po ang pabahay doon po sa mga mamigrant na magtatrabaho dito, gusto namin malaman, baka pwede yung magkaroon ng local wage boards na magdetermina po ay ang mga industriya, ang peso, ang dole, para pwede ho naming pag-usapan kasama ng negosyante, ano ba ang dapat na minimum wage at least po sa region. Kasi po, sa Region 3, meron pong minimum wage, pero highly urbanized po yung Olongapo, so medyo mataas po ang pabahay, bilihin. At maraming salamat po sa inyong pagpapaulak at God bless po sa ating lahat. Thank you po. Maraming salamat, Councilor Jong Cortez. Actually, dapat magsalita muna ang ating panauhin, pero talagang hindi na makapigil si Councilor Jong Cortez. Napakarami ng tanong. Talagang ang hamon ay nailatag na sa pamamagitan ng katanungan. Salamat, Councilor. Salamat po. Bago po tayo magpatuloy, magsasalita si Senator Bongbong Marcos. We'll have to take a break. Just a minute. Magbabalik po ang Issues Forum. Kauna-unahan dito ginaganap sa lungsod ng Olongapo. Yes, good morning Isa, magandang umaga sa lahat ng mga nandirito ngayon sa Rizal Triangle dito sa Olongapo City. Talaga namang sinasabayan ang napakainit na panahon ng mainit din na pagtanggap ng ating mga kababayan dito sa Olongapo City ng ating kauna-unahang candidates forum at syempre yung jobs fair. Talagang kitang-kita natin Isa, no, na napakarami ng mga naghahanap ng trabaho, di po ba? Tama ka dyan, Ricky. Magandang hapon o tanghali sa ating lahat. At kayo nga'y naririto para pakinggan ang mga kasagutan ni Senator Bongbong Marcos hinggil sa mga katanungan. Kanina nga, Ricky, ay naglahad na ng 3 questions. Itong si Councilor Jong Cortez. I-recap lang natin, no, kanyang unang question ay syempre dun sa mga bagong graduates, di ba? At dun sa security of tenure pinag-uusapan at maging sa edad. Yung pinag-usapan nga natin ay yung edad, age limit sa pag-a-apply ng trabaho. Ano nga ba yung solusyon na nakikita ni Senator Bongbong Marcos dito? Dahil issue hindi lamang dito sa Olongapo City, kundi sa buong bansa, Ricky. Tama. At mapalad yung ating mga taga-Olongapo kasi nandirito ang iba't ibang mga kumpanya, Isa, Yes. no, na handang magbigay sa kanila ng mga trabaho kapag sila'y qualified doon, base doon sa mga requirements na hinihingi ng bawat kumpanya. Oo, kaya sa ating mga kababayan, bukod sa pakinggan ninyo ang mga kasagutan ni Senator Bongbong Marcos,
Hintayin nyo yung ating job interview. Mamaya po yan after ng Radyo Inquirer Issues Forum. Nagbabalik po ang Issues Forum dito sa lungsod ng Olongapo. Ito na po ang bahaging inyong pinakahihintay. Marami po sa inyo ang kanina pa nag-abang para marinig ang kanyang sasabihin sa inyo. Mamaya po may mga makakasama rin po siyang ibang mga kandidato po sa iba't ibang posisyon sa pambansang halalan na gaganapin sa Mayo 9. Pero sa pagkakataong ito, tawagin na po natin, wala pong iba kundi si Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Senator Bongbong. Maraming salamat. At maraming salamat sa mga naitanong. At ito ay kasama lahat sa aking napapag-usapan na programa para sa darating na administrasyon. Kaya alam nyo po, pagka tinatanong ako ng media, kung sakali man ako ay maluklok bilang Vice Presidente, kung anong hihingin ko na department na sa aking magiging Pangulo, ay ang aking laging sinasagot ay dole. At nagtataka ang iba kung bakit. At para sa akin, ito ang isa sa pinakamalaking problema na hinaharap natin dito sa Pilipinas. Napakalala ng problema ng pagkakakulangan ng trabaho na nakakagulat na malaman na 5,000 Pilipino ay umaalis sa Pilipinas. Hindi kada taon, hindi kada buwan, kung hindi araw-araw, 5,000 ng ating mga kababayan ay napipilitang umalis sa Pilipinas para maghanap ng trabaho. At ganyang kalala ang kakulangan ng trabaho sa atin. At bukod pa doon, may problema nga dito sa ating hinaharap na tinatawag na contractualization. Kung makahanap ka man ng trabaho dito sa Pilipinas, kung makahanap ka ng magandang pwesto, hindi ka nakakatiyak sa iyong itinatawag na security of tenure. Ibig sabihin, dahil ipinuputol ang kontrata na bawat 5 buwan, 6 na buwan, hindi nakakatiyak ang isang manggagawa, hindi nakakatiyak ang mga trabahador para sa kanilang mga magiging, kung sila ba ay magiging empleyado pa sa darating na buwan o hindi. At ito sa palagay ko ay dapat natin pag-aralan na mabuti dahil napakalala at napaka-importanteng problemang ito. Hindi lamang para sa ating ekonomiya, kung hindi para sa hanap buhay ng ating mga kababayan. Unang-una, sa aking pananaw, ang unang dapat gawin ng ating pamahalaan ay ang isang tinatawag na massive infrastructure development plan. Dahil hindi natin kayang palakihin ang ekonomiya kapag hindi natin natin nabigyan ng sapat na infrastruktura para magamit ng private sector para naman makita natin ang development ng ekonomiya at makikita natin pag lumaki at lumawak ang ating ekonomiya, dadami ang trabaho. Kaya kailangan din natin maalala na 90% ng empleyado sa Pilipinas ay nasa pribadong sektor. 10% lamang ang nasa gobyerno. Kaya kailangan patibayin ang pagkapartner ng ating pamahalaan at ng ating mga negosyante, lahat ng pribadong sektor. Ito ay sa pamamagitan ulit
ay napag-usapan ko na ang infrastruktura, dapat ang gawin natin ay ang infrastructure development plan natin ay ibinubuo natin kasabay ng ating mga negosyante. Kasabay ng ating mga negosyante para matanong ng ating pamahalaan, ano ba ang direksyon ng pagpunta ng investment ninyo? Saan kayo mga sektor ang lalagyan nun ng pondo? Saan kayo mga kapital? Nang sa ganun, alam ng gobyerno kung ano ang pangangailangan ng pribadong sektor at na kaya nilang ibigay at kaya nilang ipatayo lahat ng ating mga pangangailangan. Ang pinag-uusapan sa infrastructure ay hindi lamang ang kalsada, hindi lamang ang tulay, kundi kasama na rin dyan ang pagpatayo ng mga training center, pagpatayo ng ating mga schoolroom para mas handa ang ating mga graduate, ang ating problema sa power supply ay kailangan talaga natin bigyan ng solusyon. Dahil kung hindi natin mabigyan ng solusyon yan, hindi lalaki ang ating industriya. Yung ating internet, at kung minsan ay kala ng iba, yung internet ay laruan lamang para sa mga kabataan, para sa social media, para mag-Facebook. Hindi na po totoo yun. Nung kung sa simula, ang internet ay parang laruan lamang, ay ngayon, ito ang pinakamalaking bahagi ng negosyo ngayon sa buong mundo. Mas maraming negosyo ang ginagawa sa internet kesa sa harap-harapan na pagbenta, harap-harapan ng mga sales. Kaya't napaka-importante ng internet, kaya't naman, nahihirapan tayo, nahihirapan ng ating mga manggagawa dahil ang Pilipinas ay isa sa pinakamahal na internet at ang pinakamabagal na internet sa buong mundo, pwera na lang sa Afghanistan. So number 1 na pinakamabagal, Afghanistan, number 2, Pilipinas. Kaya't lahat ito ay kailangan bigyan natin ng solusyon. At ito ay sinasabi ko dahil kailangan nga sa partnership ng gobyerno at saka ng pribadong sektor. Sa infrastruktura lamang yun, ay kailangan nga natin ay tugunan ang mga pangangailangan ng private sector. Kailangan natin gawin yung tinatawag na business-driven infrastructure. Ibig sabihin, kung ano man ang ipinaplano ng ating mga pribadong sektor, kailangan handa ang gobyerno na makapag-provide ng infrastruktura na pangangailangan dyan. Bukod pa dyan, doon sa labor market, yung partnership pa rin ng pribadong sektor at saka ng pamahalaan ay kailangan din malaman ng ating pamahalaan kung ano ang maging pangangailangan na trabaho para sa pribadong sektor. Yung tinatawag na job matching. Dahil ang problema, malaking problema ngayon, marami po sa ating mga graduate nakapag-training na mabuti, ngunit doon sa area nila, doon sa sektor na pinag-trainingan nila, kakaunti lang ang trabaho. Kailangan natin ulit patibayin ang partnership ng pribadong sektor. Tignan natin kung saan ang takbo ng industriya, saan ang takbo ng mga negosyo, kung ano ang magiging pangangailangan sa kanilang mga labor market, ng kanilang mga trabahador. At ang gagawin naman ng ang pamahalaan ay gagawa ng training program para paglabas ng ating mga graduates sa mga training program. Ito kasama ang diploma, kasama ang non-diploma, at pagdating dyan sa pagka nadaan sila sa training program, sila ay handa na pumasok sa labor market, nakapag-training na sila, nasa kanila na ang mga necessary skills para pumasok kaagad sa labor market at makuha kaagad ng mga korporasyon ng pribadong sektor. Ang 90% ng negosyo sa Pilipinas ay ang tinatawag na MSMEs or Micro, Small, or Medium Enterprises. At ang MSMEs ang nagdudulot ng 65% ng employment sa Pilipinas. Kaya't kailangan natin palawakin ang pagtulong natin sa MSMEs. Anong pagkukulang natin sa ngayon? Ang pagkukulang natin sa ngayon ay ang pautang para sa MSMEs. Ang pautang para sa mga magpapatayo ng mga maliliit na negosyo, para makapagbigay ng employment, para makapagbigay ng serbisyo sa mga local communities. Kailangan magpadala ng pautang, pati ng training
dahil ang mga MSMEs ay bago pa lang. Mga entrepreneur pa lang sila, ngunit kailangan nilang mag-aralan kung paano ang magpatakbo ng negosyo, kung sino ang mga ahensya na kailangan nilang lapitan, paano mag-utang, paano magplano para sa mga susunod na mga ilang taon. Ito ang ating mga proposal dyan sa pagkahinaharap natin ang problema sa kakulangan ng trabaho. At ito sa aking palagay ay magpapalawak ng ekonomiya, magpapatibay ng ating mga magpapatibay ng sistema para ang ating mga entrepreneur na gustong magpatayo ng negosyo, magbukas ng negosyo ay mabibigyan ng tulong ng gobyerno. Sa ganung paraan ay dadami ang trabaho at hindi na natin kailangan mag-export ng 5,000 Pilipino bawat araw. At ang mga graduate natin, 1.2 million ang mag-graduate. At ang mga graduate natin ay maaring mamili. Kung nais nilang mag-abroad, pwede silang mag-abroad. Ngunit, kung nais nilang maiwan dito sa Pilipinas, kasama ang kanilang mga mahal sa buhay, meron din silang nag-aantay na trabaho para sa kanila. Maraming salamat, Senator Bongbong Marcos. Medyo tawag dito, malaman. Marami tayong nakitang sustansya dun sa kanyang pinaliwanag. Pagpapalakas ng kooperasyon o ugnayan sa pagitan ng pamahalaan at ng pribadong sektor. Parang ang lungkot ni Senator Bongbong sa inuupuan nyo. Pasasamahan ko kayo ng iba pa pong mga kandidato para po sa pambansang posisyon na kanina pa rin po nandito, sinamahan tayo dito sa Rizal Triangle para sa makasaysayang araw na ito. Sa Radyo Inquirer, katambal ang pamahalang lungsod ng Olongapo. Unahin po natin kung sino unang dumating. In no particular order, Attorney Harry Roque. And next, ko alam halos magkasunod Mamaya na siya. Dapat ladies first. Attorney Lorna Kapunan. At Suki si Attorney Harry Roque, si Attorney Lorna, hindi ko alam kung nagawin na rito. Siguro first time dito. First time ba ito, Congressman? Congressman Roman Romulo, not the first time in Olongapo City. Thank you for joining us here sa Radyo Inquirer Issues Forum. Okay. So maliban po kay Senator Bongbong Marcos, marami na kayong matatanong. Pero unahin na po muna natin ang ating mga panelists dito. Ang amin pong boss sa Radyo Inquirer, si Jake Maderazo at ang aking kasamahang mamamahayag noon pa. Nasuki ng Olongapo City, sinimula ng karir dito sa Pinatubo. Nung pumutok ang Pinatubo noong 1990s. Sir Jake, your question to Senator Bongbong. Senator Bongbong, ito direct to the point na tanong po ito sapagkat ang Vice Presidente po spare tire. Spare tire ang Presidente. Pag kayo po inahalal, ano ang unang-unang gagawin ninyo? Unang-una, hindi ko tanggap na spare tire ang isang Vice President. Dahil siyempre kasama sa panunungkulan ng isang Vice Presidente ay kung sakali man ang Pangulo ay hindi maituloy ang kanyang pagserbisyo bilang Presidente, kailangan handa ang Vice Presidente na kung siya man ay nagkasakit, ay siya ay namatay, kailangan na nakahanda ang Vice Presidente para siyang papalit doon sa Pangulo. Ngunit, nakakaiba ang sistema dito sa Pilipinas. Ang sistema dito sa Pilipinas, hiwalay ang paghalal ng Pangulo at saka ng pangalawang Pangulo. Kaya ang pangalawang Pangulo ay may sariling mandato na nanggaling sa tao. Kaya naman, ang aking sinasabi, hindi ko naman siguro matatanggap na hinalal ako upang mag-antay lang ng heart attack. Ika nga, para mag-antay lang na may mangyari sa aking Pangulo. Hindi naman siguro ako binoto ng taong bayan para walang gagawin kundi magantay. Kaya kahit papano, gagawin kong itinatawag, i-maximize ko
yung aking pagkaupo bilang Vice Presidente. Ang unang-una kong gagawin pagka naproklama na, bago pa habang Vice President-elect pa lang, alam na natin ang Pangulo, ang una kong gagawin, pupuntahan ko ang aking Pangulo at magre-report ako. At sasabihin ko, I am your Vice President, I am here, I am ready to work with you. Let us forge a partnership for the betterment of the Filipino people. At sa aking palagay ay ang pagkakaisa ay isa sa pinaka-importante, pinakamahalagang hakbang para masulong na natin ang mga pagbabago, ang mga progreso na inaantay ng taong bayan sa atin. Okay. Ira, bago ang tanong mo, may panukala po sa audience. Meron tayong floor director si former Zambales Governor Vic Magsaysay. At sa tingin ko tama naman, tumayo daw po ang tatanungin para makita lalo ng ating kapulungan. Baka raw gusto niyong tumayo sa pagsagot niya mamaya, Senator. Tumayo. Oo, para makita raw kayo lalo. Alam niyo naman si Gobic, di ba? O Ira, tanong mo. Senator, ito lang, sinusulat ko kanina, nagsusulat kayo, nagsasalita. Ano yung balak nyo sa agriculture? Ano ang balak mo for agriculture? Ano yung dapat maging unang hakbang para tulungan yung sector na to, knowing that we are an agriculture country and really dependent on that sector? Malaking bagay ang marami tayong gagawin at marami tayong napag-iwan-iwanan na mga suporta na dapat ibigay para sa ating mga magsasaka. Ay meron akong natuklasan na isang statistic na nakakabahala. At ito ay simpleng-simple lang. Ang ating irrigated area dito sa Pilipinas ay mas maliit ngayon kesa sa nung 30 taon na nakalipas. Dahil imbis na gumawa tayo ng bagong irrigation system, hindi man lang inaayos ang ating mga nasirang irrigation system. Kaya ang unang-una, at alam naman ng kung sino man ay may kaalaman sa agrikultura, ang unang-unang kailangan gawin ay palawakin at pagandahin ang ating patubig para sa ating mga magsasaka. At kasama na rin dyan ang itigil na ang pagsingil ng pagbigay ng NIA ng serbisyo ng patubig para sa ating magsasaka. Dahil hindi naman dapat pinagkikitaan ang irigasyon, dapat ito ay tinuturing isang serbisyo para sa ating mga magsasaka. Kaya kailangan palawakin natin ang ating patubig. Pangalawa, kailangan natin ayusin ang sistema ng ating pautang. At kailangan meron tayong nabibigay ng mga production loan, meron tayong facility na ang production loan ay hindi lamang cash, kung hindi sa pamamagitan ng abono, pamamagitan ng pagbigay ng mga bagong binhi, mga bagong varieties, para naman yung ating mga magsasaka ay ginagamit nila ang pinakamagandang varieties, pinakamalakas ang ani kapag ginamit nila ang mga bagong varieties na yan. Itong merger na pinag-uusapan pagsasama daw ang Land Bank at saka ang DBP ay nakakabahala rin para sa ating agrikultura. Dahil ang Land Bank ay tinayo para tulungan ang mga pangangailangan ng ating mga magsasaka, ng ating sektor ng agrikultura. Kapag nag-merge na sila, nagkaisa na ang Land Bank at saka yung DBP, mawawala ang ating agricultural bank. Sino ngayon ang magbibigay ng mga production loan, ng mga suporta, ng mga tulong, mga pangangailangan para sa ating mga magsasaka? Kaya kailangan natin pag-aralan ulit ng mabuti yan. Dapat merong isang bangko, dapat merong isang sistema na nandyan para na kanilang ginagawa ay ang pagtulong at sa ating mga magsasaka, ang tinatawag na agricultural bank. Kung ano man ang land bank ngayon ay dapat ipagpatuloy ang serbisyong yan. Isa pang dapat natin dapat ibigyan natin ng suporta ay ang research and development. Dahil research and development ay napaka-importante para sa 1 hektaryang lupa, mas gumaganda ang ating ani, mas malaki ang ating produksyon,
mas mababa ang cost of production natin. Nang sa ganun tayo ay kaya natin makipagkompetensya sa lahat ng mga iba't ibang bansa sa larangan ng agrikultura. Bukod pa riyan, meron na tayong climate change ngayon. Kaya kailangan makapag-research ang ating mga dalubhasa at pag-aalamin nila kung ano ang mga bagong sistema ng pagsasaka, bagong mga teknik, bagong mga produkto, bagong mga seedling, bagong mga variety, para naman mas matibay pagka may dumating man na mga ma-mitigate o mabawasan ang effects of climate change. At sa lahat na ito, ang pinakamalaking problema na hinaharap natin sa agrikultura ay smuggling. Ay laganap ang smuggling ng lahat ng agricultural products dito sa Pilipinas at sinisira ang merkado para sa ating mga magsasaka. Yan ang mga sa aking palagay ang dapat prioridad para sa ating mga magsasaka, para sa ating sektor ng agrikultura. Trabaho, pagkakataon at mas malawak na oportunidad. Pagsalitay naman po natin ang ilan sa ating mga inanyayahan din. Unahin na natin, hindi naman siguro magagalit si Attorney Harry Roque, si Congressman Roman Romulo. Attorney Lorna Kapunan po muna. Tungkol po sa trabaho, ang usapin po natin ngayon ay tungkol sa mas magandang oportunidad para sa ating mamamayan na kinakatawan po ng mga mamamayan ng lungsod ng Olongapo. Ang inyong pong pananalita, Attorney. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga dito taga-Subic at mga taga iba't ibang lugar na pumunta dito para pakinggan ang ating mahal na Bongbong at mga kasama ko, si Kong Romulo, ang aking best professor si Harry Roque at Lorna Patao Kapunan po ako. Ang sagot natin kailangan magkaroon tayo ng tamang statistics. Yung sinasabi po ng gobyerno natin na hindi daw problema ang employment sa Pilipinas, nagsisinungaling sila. Sapagkat problema pa rin po ang trabaho. Yung sinasabi ng gobyerno na single digit na lang, less than 10% daw, ang walang trabaho ay nagsisinungaling sila. Bakit? Yung nagbibenta ng sampagita sa kalye, binibilang nila na may trabaho. Yung nagbibenta ng balot sa gabi, binibenta nila na may trabaho. Yung mga nasa mall natin, na pag nagiging 5 buwan na, ay tinatanggal sa trabaho. Yung mga forever contractual worker, na hindi naman ginagawang regular, yung tinatawag natin na contractualization, binibilang ng gobyerno na may trabaho. Hindi po totoo yan. Sino sa inyo ang OFW dito? Sino sa inyo ang may asawa, kapatid, anak ng OFW? O sino sa inyo gustong mag-OFW? Siyempre, kasi walang trabaho dito. Ano pong solusyon natin? Number 1, tanggalin po natin yung napakasamang contractualization na yan. Tanggalin natin. Siguro gusto niyong pumalakpak. Dapat ang mga kababayan natin, lalo na yung ating kabataan na kinukuha, na ginagawang kontraktual, dapat pagkaraan ng 5 buwan ay gawin regular at bigyan ng tamang sahod. Kailangan po magkaroon rin po tayo ng mga batas para magbigay ng inhentibo sa mga businessman na dito magtayo ng factory. Anong pwedeng batas yan? Alam nyo ba na tayo ang pinakamahal na electricity sa buong mundo? Alam nyo ba yan? Tayo ang pinakamahal na tubig na transportasyon sa buong mundo. Tayo daw
ay napakabagal ng internet. Number 2, slowest internet tayo. Ang huling-huling, ang pinakabagal na may internet ay Afghanistan, pero meron naman silang gera doon. Yun ang tinatawag na cost of doing business. Para mag-attract po tayo ng factory dito at mag-create ng trabaho, magkaroon po tayo ng batas para pababain, bigyan ng incentive po na pababain ang profit, ang cost ng doing business dito. Lastly po, sa mga kababaihan, sandali na lang po, sa mga kababaihan sapagkat Women's Month ngayon, dapat naman magkaroon ng ekwalidad, ang sahod ng babae at ang sahod ng lalaki. Bakit pag babae ka, kalahati lang ang sahod nating babae kumpara sa mga kasama nating lalaki? Bakit ang mga buntis ayaw kunin ng mga ng mga employers dyan sapagkat mahal daw ang maternity cost. So yun po ang solusyon natin, trabaho, tatlong solusyon natin sa problema ng trabaho. Isa po, magkaroon po tayo ng batas para i-lower yung cost of doing business. Pangalawa, tanggalin na po natin yung contractualization na yan. At pangatlo po, tanggalin po natin ang diskriminasyon ng babae at lalaki ng edad. Dapat hindi lang, dapat yung mga diskriminasyon dahil sa batang-bata ka or matandang-matanda ka. Hindi po edad, kwalidad po ang dapat nating sundan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Makikiusap po ako sa dalawang Ginoo sapagkat tayo po ay may hinahabol na oras. Siguro maikling pananalita tungkol sa labor, tapos susulong tayo sa talagang question and answer para mas masaya. Hindi po ba? Si Attorney Harry Roque po muna bago po si Congressman Roman Romulo. Magandang umaga po mga kabayan dito sa Olongapo. Ang ibang kandidato po, nangangako pa lamang, tayo po nakapagbigay na ng tulong sa Olongapo. Nataguyod na po natin ang karapatang mabuhay dito nang binigyan natin ng katarungan ang pamilya ni Jennifer Laude. Ang Kabayan Party List po, ang ibig sabihin ng kabayan, katarungan, kalusugan, pabahay at kabuhayan. Ang kabuhayan po ay isa sa pangunahing adhikain ng aking party list. Ano hong gagawin namin para sa kabuhayan? Unang-una, magkakaroon po tayo ng pagpalit ng perspektibo. Ang karapatan po para magkaroon ng kabuhayan ay karapatang pantao. Nakasaad po yan sa Universal Declaration of Human Rights, sa International Covenant on Economic, Social, Cultural Rights. May obligasyon po ang gobyerno na gawin ang lahat nang sa ganon, lahat po na ating mamamayan ay magkaroon ng kabuhayan. Ang problema po, merong maling desisyon ng Korte Suprema, Simon versus Commissioner on Human Rights, na nagsasabi na kinakailangan pa raw ng batas bago magkaroon ng katuparan ang karapatan ng kabuhayan. Ang unang-unang gagawin po natin, magpapasa tayo ng batas na magtutuwid ng maling desisyon ng Korte Suprema. Kinakailangan kilalanin na karapatang pantao at obligasyon ng Estado na bigyan ng hanap buhay ang mga mamamayan. Ano hong ating mga proposal para magkaroon ng hanap buhay? Gagamitin po natin ang national budget. 3 trilyones po yan. At kung hindi nyo po nalalaman, yan sa halagang 3 trilyones, 500 billion hindi po nagagastos. Bakit? Dahil lahat binibigay ng pondo sa mga pang-nasyonal na ahensya. Ibababa po natin yan sa mga lokal na government unit dahil ang mga local government unit ay meron pong kakayahan gumastos. Pag gumastos sa gobyerno, may kabuhayan. At dito po sa Olongapo, itaga nyo po na gaya ng pinanindigan ko si Jennifer Laude, ipaglalaban po natin na maitaas ang minimum wage dyan po sa Subic Economic Zone. Maraming salamat po.
Okay, panghuli po, si Congressman Roman Romulo. Salamat, Arlene. Alam po ninyo, ang hirap ikaw ang huling magsasagot ng parehong tanong. Nasabi na po lahat ng solusyon. Pero may maidadagdag pa po tayo dyan. Alam po ninyo, isang abogado ko pero ekonomista rin po ako. Ang usapin po ng trabaho, usapin po yan ng market supply. Supply and demand lang yan. Kung talagang may trabaho na makre-create, ay magkakaroon ng pagkakataon, opportunities. Sa ngayon, sa ating bansa, saan nakasentro lahat ng investments ng gobyerno? Sa Metro Manila. Lahat po namumuhunan sa Metro Manila dahil andyan po yung mga iba-ibang mga infrastruktura na siguradong may merkado. Sabi ko nga po, isa sa dapat gawin ng isang bagong administrasyon, pag-isipan na po yung paglipat ng either domestic, international, or both, parehong airport, dito sa Subic o sa Clark. Paglinipat po ninyo ang airport po, sigurado ko po, susunod dyan ang mga namumuhunang pribado. May merkado po na araw-araw na pwede ho nilang mabentahan ng kanilang mga produkto. Pangalawa po, panahon na po na political will muli. Ayusin na po yung dati pang pinaplano na high-speed rail. Saan kinakabit natin ang North Luzon hanggang Metro Manila, Metro Manila hanggang Matnog, Sorsogon. Lahat itong railway, itong airport po, pag nangyari po lahat yan, ibig lang po sabihin yan, magdadagdag ng pagkakataon na magkatrabaho hindi lamang sa Metro Manila, pero lalong-lalo na po sa ating mga probinsya, sa ating mga rural areas. At ang kasunod niyan, development po. Nabanggit kanina po, etong minimum wage na ito. Pagka meron ho tayong trabaho na mas maraming may offer, sigurado ko po, yung minimum wage po na yan, hindi magiging problema. Alam naman po natin ang problema kung bakit pinag-iingatan yung minimum wage na yan. Pag ikaw ay minimum wage earner, siguradong tax exempt sa income taxation ka. So kailangan po natin siguraduhin na yung mga income tax rates po natin, yung minimum wage earner, ay masigurado natin na tama, relevant dun sa probinsya, sa lugar niya. Para masigurado po natin na kahit minimum wage earner ka, kahit umangat yan, exempted ka pa rin sa income taxation para lahat take home para sa'yo. Hindi na ho ako magpapakahabang magsalita. Muli po, kaibigan po ninyo, Roman Romulo po. Salamat po. Marami pong salamat, Congressman Roman Romulo. Sa pagbabalik po ng Issues Forum ng Radyo Inquirer, tatanggap po tayo ng mga tanong sa local media, mga nakabase po dito sa lalawigan ng Zambales at sa lungsod ng Olongapo. Magbabalik po kami. Nagbabalik po ang Issues Forum dito po sa Rizal Triangle dito sa lungsod ng Olongapo. Tulad po ng sinabi ko kanina, mga katanungan mula sa mga kapwa namin mamamahayag na nakabase dito sa lungsod ng Olongapo. Unahin po natin, isa pong personal na kaibigan. Talagang kailangan kong banggitin yun, ano? Professor Armin Santos. Maraming salamat, Arlene de la Cruz. Hindi na, mahirap na tumayo. Yun lang sasagot natin. Senator Bongbong Marcos, nabanggit mo yung kahalagahan ng job generation. Pero yung job generation po ay hindi yata dapat pangunahing gagawin ng gobyerno.
dapat po yata ang pangunahing pagtuunan ng pansin ng gobyerno, yung tinatawag nating pagpo-provide ng insentibo para sa investment, pagkakaroon ng tinatawag nating economic stimulus package. Kung sa ganun po, pumunta ang mga banyaga, ganun din po ang mga domestic investors upang ito po ay mag-create ng job. Ano po masasabi nyo dito? Pwede din po sumagot si Attorney Harry Roque, si Attorney Kapunan at saka si Congressman Romulo. Ang public investment, yun ang aking tinutukoy. Kapag sinasabi ko, kailangan magkaroon ng public investment sa iba't ibang bagay, sa infrastruktura, sa training. Talagang manggagaling ang pagsisimula at pag-stimulate ng ating ekonomiya, manggagaling yan sa gobyerno. Dahil sa kanilang pagbibigay nga ng sapat na training at magbibigay ng pagkakataon sa ating mga negosyante na palakihin at palawakin ang ating ekonomiya. Hindi natin, kaya nga dahil nga 10% lamang ang nasa public sector, 90% ang nasa private sector, kailangan natin i-develop ang sa private sector. Dahil kailangan padamihin natin ang trabaho sa private sector. Wala naman sigurong pangangailangan na palakihin pa ang gobyerno. Dahil very limited yan. Pagkatapos na pinadami mo ang mga item mo sa government sector, hindi mo na pwede tuloy-tuloy na dadagdagan na ng palaki. Kaya sa private sector, yung public investment directed para tumulong sa private sector. Kaya yan ang aking proposal, yung tinatawag nga na business-driven infrastructure. Yun sa aking pananaw ang dapat nating unahin. Dahil pagkat pinag-uusapan natin ang labor, ang pinag-uusapan natin ang mga protections on labor, dyan tayo malaking pagkukulang. So the government has a very important role to play. But it is essentially in support at para magbigay ng stimulus package para maging mas maganda ang pagpasok ng mga investor dito sa Pilipinas. Mababa kaya na ko nabanggit ang MSMEs dahil ang pinakamalaking bawat enterprise, bawat establishment, ang pinakamaraming kinukuha na empleyado ay yung malalaki, yung mga corporate, malalaking korporasyon. Para diyan, kailangan natin ng foreign direct investment. Ay sinasabi naman sa atin ng ating mga kaibigan sa mga iba't ibang Chamber of Commerce na ang kakulangan sa foreign and direct investment ay dahil sa ilang bagay. Number one, yung ating kuryente. Dahil kulang ang kuryente, masyadong mahal, hindi reliable. Yan ang problema sa kailangan natin tugunan kaagad. Sa amin, nakikilala kami sa Ilocos Norte sa pagsimula ng pagpatayo ng mga alternative energy plants, yung windmill, yung solar ngayon. Ngunit, kailangan natin tignan kung saan pa pwedeng dagdagan yan. Ngunit, ang takbo ng demand ng kuryente ay meron tayong itinatawag na base load. Yung load ng kuryente na hindi nawawala. Ang problema ng alternative energies, sa windmill, hindi umiihip ang hangin bawat minuto, bawat araw. At merong araw, lalo sa tag-araw, lalo ngayon, ay hindi masyadong malakas ang ikot at wala tayong nakukuhang kuryente sa windmill. Sa solar naman, hindi naman tayo, pagkagabi, wala na tayong makuha doon sa mga solar panel. Ang solusyon doon ay baterya. Pero pag dinagyan mo na ng bateryan, masyado ng mahal, hindi na praktikal. Kaya kailangan pa rin natin tignan ng mabuti kung ano ang mga paraan para makapag-produce ng sapat na kuryente at mura na kuryente at matigil na ang mga brownout. So yun ang unang problema na binibigay sa atin ng mga Chamber of Commerce para padagdagan ng FDI. Pangalawa, yung stability of the financial institutions. Hindi tayo pabago-bago. At ang problema, bawat administrasyon, binabago ang patakbo ng ating mga bangko, binabago ang patakbo ng ating stock exchange, binababago ang patakbo ng ating fiscal policy. Kaya't kailangan meron tayong consistent
meron tayong consistency para naman ang mga negosyante na nais pumasok sa Pilipinas, makapagplano sila ng 5 years, 10 years, ng mahaba. At yan ang hinahanap ng negosyante. Stability para makapagplano, para kaya nilang palakihin ang kanilang mga negosyo. At ito ang yung isa pang bagay na nahihirapan ang ating mga investor, ang ating mga entrepreneur, ang sistema sa pagpatayo ng negosyo. Kung bumalik tayo sa MSMEs, ang pangangailangan, ang hinahanap ng gobyerno, there are 15, minimum of 15 requirements para magpatayo ng negosyo dito sa Pilipinas. Ang average time para maayos, makuha lahat ng mga permit, lahat ng documentation ay lumalampas sa 1 buwan. Kailangan natin bawasan yon. Kaya tayo ay sa World Bank, doon sa index nila, doon sa kanilang paggrado, on the ease of doing business, tayo ay pababa ng pababa. In fact, mula nung nakaraang taon, bumaba tayo ng mga 5 places, nasa 82 na tayo. Kaya nalalampasan na tayo ng lahat ng mga bansa sa Asia, hindi lamang ang Indonesia. Ang Indonesia ay sumusunod sa atin. Kaya dito mga bagay-bagay na ito ay kailangan natin tignan at bigyan talaga ng solusyon dahil ay pinapaliwanag na sa atin ng ating mga kaibigan na dapat mag-invest dito kung ano ang kulang. Nasa gobyerno yan. Ang gobyerno ay kailangan patibayan ng ating institutions, kailangan mag-massive public infrastructure development at magkaroon ng training na babagay doon sa pangangailangan ng pribadong sektor. Okay. Maraming salamat, Senator Bongbong Marcos. Meron po ba sa inyong nais sumagot sa katanungan yon? Kayo po. Alam niyo po, sang-ayon po ako sa mga panukala ng ating kandidatong Bongbong. Ang problema po natin, napakamahal po ng cost of doing business dito. Ang nangyari po dyan, sapagkat ang gobyerno natin ay inutil, binigay nila ang mga public utilities sa private sector. So ngayon, yung private sector naman talaga, profit ang motivation. Kanya dapat magkaroon tayo ng leadership na magaling na gobyerno na kunin lahat yan, yung public utilities. Sapagkat nakalagay sa Constitution natin, public utilities must be for public service, not for profit. Magkaroon po tayo ng programa na sang-ayon sa Sustainable Development Goals. Dapat meron tayong short-term, medium-term, long-term economic planning. Patrabuhuin natin yung NEDA na yan para sabihin ng NEDA ano ba talaga ang solusyon dito sa problema ng pagkawalan ng business, pagkawalan ng trabaho. Hindi yung pagpalit ng gobyerno, pag iba na yung presidente, papalitan na naman ang plano. So NEDA must be a working government policy agency. Pangalawa po, tinitignan po natin ang trabaho in terms of factory. Huwag naman po, bigyan po natin ng suporta ang mga workers natin sa farms, ang mga fisher folks natin. Kailangan na kailangan palakihin natin ang agriculture budget natin para productive ang ating farmers. Para hindi na pwedeng papasukin ang mga smuggling na yan. Gawin nating economic sabotage ang smuggling ng mga agricultural na commodities. Pangatlo, suportahan po natin ang ating mga factories outside Manila. Ang problema po, ayaw nila mag-business dahil traffic sa Metro Manila. Mag-create po tayo ng business centers, incentives for industry to establish factories, to establish manufacturing outside Metro Manila. Sa Mindanao, gamitin ang Mindanao resources para sa Mindanaoans, para magtayo ng factory doon. Ganon din sa Visayas.
ang resources ng Mindanao gamitin para magtayo ng mga factory doon para sa mga trabahador, para sa industriya sa Visayas, ganon rin po sa Luzon. Okay. Attorney Harry Roque. Well, tama po kayo, no? Bilang mga halal na mga opisyalis ng gobyerno, ang dapat sigurong ginugugulan ng pansin ay hindi yung creation, kung hindi yung insentibo para sa pribadong sektor. Pero gaya ng nasabi ko po kanina, ang katotohanan, dahil meron tayong 3 trilyon na budget, ang gobyerno po ang pinakamalaking employer sa ating bayan. At dahil itong 3 million na ito ay para sa mga proyekto, ang gobyerno rin po ang pinakamalaking papel sa pagbibigay ng economic stimulus dahil pag ginastos po ang budget sa tamang pamamaraan, nagkakaroon po ng trabaho ang mga marami sa atin. Pero bukod po doon, dahil ako naman po ay kandidato sa Kongreso, no, at ang pinaka-importanting trabaho ng Kongreso ay sa budget, siguraduhin po natin na yung mga programa para po iangat sa kahirapan ng ang ating mga mamamayan ay magkakaroon din ng epekto na magbibigay ng kabuhayan. Ako po ay hindi tutol, sang-ayon ako sa 4Ps, pero ang aking suggestion po, isa sa conditionales ng 4Ps ay yung pagpayag ng mga recipient ng 4Ps na mag-train para sila ay magkaroon ng livelihood. Hindi po sapat na papapuntahin nila sa eskwelahan ang kanilang mga anak. Kinakailangan po yung mga malalakas ang katawan na tumatanggap ng 4Ps pumayag na mag-undergo ng training nang sa ganun ay dumating naman ang panahon na hindi na nila kinakailangan tumanggap ng 4Ps. At pangatlo po, hindi lang po spending ang kamangyarihan ng gobyerno, dapat ang gobyerno huwag maging balakid doon sa mga naghahanap buhay na. Ang aking tinutukoy po lalo na sa agrikultura. Ang gobyerno po ang pinakamalaking balakid, lalo na sa patubig. Yang irigasyon po, dapat binibigay po yan sa mga magsasaka dahil karapatan nga ang magkaroon ng hanap buhay, karapatan ang magkaroon ng patubig. Kung kinakailangan bayaran ang tubig para sa irigasyon, bayaran ng buong bansa. Pero ngayon po, ang napakataas na singil ng National Irrigation Authority ay isang balakid doon sa mga magsasaka na naghahanap buhay po ng disente. Kung pakikinggan po natin ang mga naging tugon nila, magkakatulad, magkakaugnay ang kanilang mga kasagutan. Tingnan naman natin ang tugon ni Hindi Congressman na natin Romulo. paghahabaan pa, Arlene. Alam kong namamadali na kayo. Ang tanong lang naman kasi po, kung dapat nangunguna ang gobyerno o pribado sa mga proyekto para ma-develop tayo. Tama po yan, dapat una ang pribado. Pero ang gobyerno, dapat gumagawa siya po ng climate na conducive for investments. At yan po yung nabanggit kanina, kailangan hindi siya balakid. Kailangan makatulong po siya sa paglalagay ng mga tunay na infrastructure na magkakaroon ng merkado. Hindi lang po puro kalsada lamang, hindi lang puro yung mga ginagawa taon-taon ng gobyerno. Kailangan po tunay na infrastructure. So, ito lang po, ang gobyerno dapat tumulong magbigay ng klima na conducive for private investments. Salamat po. Muli po, ito po ang inyong kaibigan, Roman Romulo po. Very good. Isa pang katanungan mula sa local media, Vic Viscocho Jr. Dati rin po namin kasamahan ni Jake at ni Ira sa ABS-CBN. Maraming salamat, Arlene, and magandang umaga po sa inyo lahat. Para po kay Vice President, kasi po marami pong nakakaalam na mas malalim ang inyong karanasan kaysa sa mga ibang kandidato sa pagkapangulo. Kasama na po si Senator Grace po, na kapatid daw po ninyo. Pero bakit po ang tinatakbo ninyo, Vice Presidente, hindi Presidente o Pangulo? Pero tatanong ko po, meron pa po akong katanungan, pwede kong pag-isahin na or... Isahan na lang daw, Senator. Pwede po ba? May dudugtong Yung pa unang ako. sagot muna sa tanong mo. Sige. Okay. Parang tinanong ako ng mother ko, ganyan din ang tanong sa akin. Sabi niya, nagtampo sa akin nung nagdeklara ako na Vice President ang tatakbuhan ko. Pero sa akin palagay, ang pagkapangulo, yan ay destiny. Ako'y talagang tapat ang aking paniwala na destiny ang nagsasabi sa iyo kung saan ka tatakbo. At sa aking pag-isip, pag-aaral, magkasama na din yung aking pagdasal para humingi ng gabay sa
ay sa may kapal, ay palagay ko, destiny has other plans for me in this election. Kaya ang usapan siguro tungkol sa pagtakbo sa Pangulo, sasagutin ko na lang sa tamang panahon yan. Maraming salamat po. So ito po yung katanungan, pag-iisahin ko po dalawang ito. Senator, kailangan po yung tanong para sa kapakanan ng lahat na narito at saka yung wala dito ngayon at makakarinig sa Radio Inquirer. Kasi po meron pong sinasabing na-recover ang PCGG na 170 billion ill-gotten wealth na umano'y kinuha ng inyong pamilya at ng mga cronies po ni dating Pangulo. At mula 1986 hanggang 2015, yung 170 billion na yan. And parang pwede pong papaliwanag yun. At saka yung pong tungkol dito sa almost 50,000 na mga biktima ng human rights, torture, disappearances, yung mga nawala, mga nakulong, umano'y wala sa proseso. Ano po ba ang at merong pinasang batas ang ating konseho, ang Kongreso na nagsasabing totoo dahil yung Republic Act 10368 kinikilala niya na itong 50,000 almost na mga biktima ng human rights violations ay karapat-dapat na maghati-hati sa 10 bilyong pisong pera na sa desisyon ng Hawaii Court ay dapat ipamigay sa kanila bilang kompensasyon sa kanilang dinana sa ilalim ng rehimeng Marcos. Yung pong tungkol naman sa 170 billion, babawiin niyo po ba yun? Anong gagawin po pala ninyo? Ang tanong lang, Vic, yung dulo, babawiin niyo ba yun kung hindi totoo? Anong gagawin po ninyo kung kayo ay vice-presidente na, kaya baka pag-presidente na, doon sa 170 billion na kinuha sa inyo, binawi ng PCGG? Yes po. Unang-una, hindi namin naunawa kung saan nanggagaling mga numerong yan, kung saan anong pinagbabasihan. Kaya lahat yan tungkol doon sa mga yan. Kasi nung nagsimula, nung 1986, ang naririnig namin ay ibang numero. Habang tumagal ang panahon, pabago-bago. Kaya hindi na ngayon namin malaman kung ano ba talaga ang tinutukoy ng PCGG. Ngunit, lahat naman yan, PCGG, 30 taon na merong PCGG. At sila ang nag-handle ng mga kasong yan at sila ay nagsasampa ng kaso. Lahat ng kasong yan, kaming pamilya Marcos, ang aming lamang ginagawa ay kung kami ay kasama sa kaso, ay dahan-dahan ay meron kaming, naglalagay kami, nagdi-defend kami sa sarili namin. Ngunit sa nakaraang ilang taon na, matagal nang hindi na kami nagpapadala ng abogado dahil hindi na kami kasama sa kaso. Ang mga claimant, ang tawag sa kanilang claimant, ay nagke-claim kontra sa gobyerno. Kaya't ang gobyerno ngayon ang kailangan sumagot. Hindi na kami involved, hindi na kami kasama sa kasong yan. As a matter of fact, marami na kaming ginawa na itinatawag na quit claim. Kung ano man ang kanilang makita, ay quit claim na kami, hindi namin inaangkin. So, kung ano man ang magiging desisyon ng korte, susundan namin. So, nasa korte ngayon lahat ng mga kasong yan, kaya inaantay na lang namin kung anong i-order ng korte sa amin at kami naman ay susunod. Sa lahat ng mga pangyayari, kung anong ang inutos ng korte sa amin, ay yan din ang aming isinusunod. Kaya yan ang sitwasyon na legal. At marami kasi ang sinampang kaso, labis sa 100, kaya't hindi naman maaari siguro isa-isahin lahat yon. Pero ganun ang general situation dyan sa mga kasong yan. Maraming pong salamat sa pagsagot, Senator Bongbong Marcos. Nasa huling bahagi na po tayo ng Issues Forum ng Radio Inquirer. Magbabalik po kami para sa huling bugso ng tanong sa ating mga panauhin. Kanina po, sinabi na Isa at Ricky, makasama natin sa Radio Inquirer, meron tayong mga questions
sa pamamagitan ng Twitter and social media. And one interesting question, in one survey, Senator Bongbong Marcos, sinasabi na kayo almost #1. At ang sabi isa, hindi raw epektibo yung kampanya sa inyo ni Pangulong Aquino. That's according to the That's survey. according sa may Sige po, username Senator na Bongbong Kaway Marcos. Ortiza. Yes, you can answer now. Well, ang aking pananaw dyan ay lahat naman ng kandidato may bumabatikos at meron namang sumusuporta. At hindi naman katakataka na sa aking pagtakbo na meron ding nagbabatikos, meron din nagsusuporta. Lahat naman ng kampanya ay ganyan, kasama sa proseso yan. Siguro ang nakakaiba lang, ang namumuno ng bumabatikos sa akin ay ang Pangulo. Kaya doon lang nakakaiba. Pero kagaya ng sabi ko, lahat naman siguro ng kandidato rito, lahat ng naging kandidato sa kahit anong posisyon ay merong kritiko. Meron nagsasabi na hindi dapat ihalal, meron nagsasabi na hindi sapat ang kanilang kakayahan o kaalaman o karanasan. At kailangan lang natin sagutin ito. Pero doon sa resulta ng survey, sa aking pananaw ay kaya naman maganda pa rin ang takbo ng survey para sa akin ay simple lamang. Dahil tinatanggap magandang reception at tanggap na mabuti ng taong bayan ang aking mensahe. Dahil dito sa kampanyang ito, bukod sa aking pagkampanya sa aking sarili bilang kandidato para sa Vice Presidente, ay kinakampanya ko ang isang kilusan ng pagkakaisa ng sambayanang Pilipino. Ito ay nasa malapit sa puso ng Pilipino dahil nasa ugali natin ang maging mapagmahal, maging matulungin, at maging nationalistic. Kaya't importante ibalik natin ang pagkakaisa ng sambayanan at pagmalaki maipagmalaki muli ng bawat Pilipino ang kanyang pagka-Pilipino. Okay. Maraming salamat, Senator Bongbong. Bago po si Jake at saka si Ira, merong very simple question, siguro quick. Yung dalawa nating abogado, kayo po ba raw ay handang magbigay ng pro bono services kahit kayo'y mahalal na? Actually, maski si Roman, abogado. Abogado rin po kayo, di ba? Pwede Well, po. yung aking mga paninindigan po sa karapatang pantao, matagal ko na pong ginagawa yan at hindi po matitigil yan. Sinigurado ko pong hindi matitigil yan dahil kami po ay merong isang non-governmental organization, ang pangalan Center for International Law, at ito pong nagbibigay na libreng serbisyong legal, lalong-lalo na sa mga periodista at doon sa mga biktima ng patayan. Kahapon lang po, piniresenta natin yung star witness na laban doon kay ex-governor Reyes na pumatay doon sa periodistang si Dr. Jerry Ortega. Wala pong impact ang aking pagiging kung mabibigyan ng mandato ang pagpasok sa Kongreso dahil isang dosenang abogado po ang narariyan sa Center for International Law. Patuloy po kaming maninindigan sa karapatan ng malayang pananalita at karapatan na mabuhay. Ang maikling sagot po doon ay oo, at ibibigay ko ang aking cellphone number kung gusto niyo, 0920-970-4037. Kung hindi ko po tanungin o sagutin ang request ninyo, wag nyo na akong iboto. 0920-970-4037. 38 years na po akong abogado. Ang kilala nyo lang yung mga kliyente kong artista. Pero yung mga babaeng nabubugbog, yung mga lalaking nabubugbog, lahat po yan, yung mga maggagawa, biktima po ng climate change, pro bono po lahat. Tricycle Association, makikita nyo po ang record ko. So nasa inyo ang numero ko, kung meron kayong problema, tumawag lang kayo. Isang tawag kay Lorna Kapunan, bago yun ha. Abogado rin, Congressman Romulo. Bago po ako naging mambabatas, ay nag-practice rin po ako ng 9 years bilang isang lawyer. Bilang isang lawyer po, hindi naman maiiwasan sa profesyon namin, ay maa-appoint ka po ng korte rin. Talagang marami hong pro bono na ginagawa ang isang abogado. Pero ito lang po ang mabanggit ko para maliwanag. Sa ilalim ng ating konstitusyon, pag ikaw ay isang mambabatas, katulad po ako ngayon, bawal po kami
mag-appear sa korte. Nasa konstitusyon po yun. Kaya lahat po kami dito na abogado, nasisigurado ko po sa inyo, lahat ng mananalo po, kahit abogado, bawal po sa ilalim ng konstitusyon. Ang maibibigay lang po ay legal advice. Yan po, bukas pa rin yung aming mga opisina. Salamat po. A very truthful answer, Congressman. Thank you po. Dalawa pong tanong, magkasunod. Ito pwedeng sagutin ni Senator Marcos at saka ng tatlong mga bisita natin, mga senatoriable. Anyway, alam nyo ang problema ho natin, walang lumalaban sa mga malaking kumpanya ng telekomunikasyon. Ninanakawan tayo ng load, di ba? Ang bagal-bagal ng speed. Sabi 2 Mbps pero 1.2 lang pala. Ang sabi ng NTC 80% lang daw ang Globe. Ang PLDT 60% lang. Ang bayad mo buo. Pag dinimanda mo, ang parusa under the revised penal code 200 pesos a day. So sabi nga natin, sa mga leader natin, Vice President, magiging senador, sino ang kalasak na mamamayan sa mga malalaking kumpanya na ito? I'm speaking of PLDT, Globe, and lahat. Unahin na natin si Senator Marcos. Ang pinag-aaralan namin ito sa Senado kung ano talaga ang problema sa pagpatayo ng pagpaganda ng serbisyo ng internet. At ang aming nakita ay ang procedure ulit kung paano palawakin at paano ipasok ang mga bagong teknolohiya dito sa Pilipinas. Kaya't nasa monitoring and regulation ng NTC. Ang inireklamo ng ating mga service providers, ang inireklamo nila ay napakahirap para magpatayo ng mga bagong cell site, napakahirap para magpatayo na makakuha ng mga bagong frequency para maipadami yung itinatawag na bandwidth natin. Nangyari kasi ito dahil sa smartphone. Dahil noon, ang telepono ay ginagamit lamang pang text at saka call. Ngayon, dyan na dinadaan pati lahat ng email, lahat ng internet. Kaya't hindi lamang nangyari sa atin ito. Nangyari sa lahat ng buong mundo dahil hindi naman nakalain ng mga service provider ganun ang mangyayari. Ngunit, ang ginawa nila sa abroad, ang ginawa nila sa ibang bansa, ay dinamihan kaagad ang frequency. At ay nakita nila ng pangangailangan, kaya binigyan nila ng streamlined na procedure para makapagdagdag ng bandwidth para mas mabilis ang magiging internet natin. Ang isa pang problema na nakikita ko, dahil dito sa Pilipinas, marami tayong isla ang itinatawag na kakulangan sa connectivity. Dahil yung serbisyo ay hindi pa umaabot sa maraming lugar. Kakaunti pa lang ang Pilipino na araw-araw nakakapag-internet dahil wala silang connection sa internet. Ito ang dapat natin din bigyan ng mas magandang sistema o proseso sa loob ng gobyerno para makapagbigay permiso sa ating mga service provider na magtayo ng bagong cell site, maglagay ng mga bagong kable, magpalawak ng ating mga bandwidth nang sa ganun mas maging mabilis ang internet. Hindi lamang mas maging mas mabilis ang internet natin, mas maging mura ang internet natin, at pangatlo, ito ay mas malawak ang accessibility ng internet at mas maraming Pilipino ang makakapag-internet kaysa sa ngayon. Ang problema po, nawala na yung perspektibo na ang komunikasyon sa pamamagitan ng telepono at internet ay karapatang pantao rin. Nakalimutan na rin ng mga service providers na sila ay mayroong prangkisa. Ang prangkisa isang pribilehiyo, ang kanilang obligasyon pagsilbihan ang publiko. Ako po ay subscriber sa Globe, pangangalanganan ko yung kumpanyang yan. Ang Globe po, super palpak. Wala na po akong tawag na hindi napuputol. Wala na akong tawag na natatapos ko ang conversation ko. Kaya nga po nagpupursige ko makarating ng Kongreso. Pagdating ko po ng Kongreso, ipatatawag natin yung mga dambuhalang telecommunications company at tatanungin bakit hindi dapat iribisa ang inyong mga prangkisa dahil palpak kayong lahat.
Alam nyo, kung kandidato po ako ng presidente or vice-presidente, alam kong gagawin ko, political will lang yan. Wala dapat kaibigan, walang kamag-anak, walang kaklase. Pero hindi po ako kandidato ng presidente at vice-presidente. Ang gusto ko pong gawin, pag tayo po ay naging senador, dalawa. Unang-una, ipasa po natin yung Freedom of Information Bill na yan. Para alam natin, ano bang pinaggagawa nitong mga internet companies na yan, nitong mga telco na yan. Magkano ba ang profit nila? Magkano ba ang binibigay nilang taxes sa gobyerno? Magkano ba ang sinisingal nila sa mamamayan? Freedom of Information Bill na yan. Pangalawa po, meron na pong pinasa ang Fair Competition Law. Ibig sabihin, bawal ang mangungurakot, bawal ang monopoliya, pero hanggang ngayon po, wala pang rules and regulations sa Senado. Para po makontrol natin at mag-regulate yung mga internet companies na yan, yung mga phone companies na yan, dapat magkaroon na ng rules and regulations para sa fair competition law. Pag monopoly, pag isa lang ang may-ari ng internet, ng telepono, ng electricity, talagang hindi gaganda ang serbisyo, hindi bababa ang presyo. So yun po ang gagawin natin. Titignan po natin yung tamang regulasyon ng fair competition law na yan sa Senado. Katulad po na nabanggit kanina, ang NTC na mismo po ang naglabas ng kanilang findings ng ating mga telecom companies ay hindi sumusunod doon sa prangkisa nila, doon sa dapat nilang binibigay na serbisyo. Tama po yung nabanggit kanina, prangkisa po yan, subject to review, dapat po tingnan natin. Pero bago po ako umalis dito, may nagtanong lang kasi po sa akin sa side, yung sa EDCA, bakit hindi natin tiningnan yung EDCA? Alam po ninyo, yan nga yung naging problema. Kung maalala po ninyo, yung EDCA ay gusto nga padaanin yan sa Senado para ma-review yung agreement na pinasok ng Executive Department. Pero hindi nga po sinubmit sa Senado for review. Kaya yung mga nagtatanong po, kung meron po diyang proteksyon para sa mga manggagawa, ang totoo po niyan, hindi binigay ng Malacanang sa Senado ang kopya po para i-review, para repasuhin kung may kulang doon. Ang sabi ng Malacanang, sila lang ang may karapatan dahil executive agreement yon. Kaya alam ko, tinatanong bakit hindi tiningnan ng Kongreso dahil hindi po pina-review sa Kongreso ng Malacanang. Marami pong salamat. Huling bahagi na po tayo mula sa ating panelist, si Ira po. Huling katanungan, nasa iyo ang pinakamabigat na tanong, Ira. Okay. Medyo, sensya na kayo ha, kailangan kong tanong to eh. Isa kasing kandidato sa pagkapangulo yung nakikinabang dun sa kanyang controversial na posisyon sa peace and order. In fact, yung ratings niya recently sumisirit pataas dahil dun sa kanyang mga statements concerning criminals, di ba? Hindi ko na babanggitin kung sino, I'm sure alam nyo na yan. Kayo ba merong ganun ka-controversial na posisyon para i-address ang peace and order situation? Kasi yun yung sa tingin ko tinututukan ng mas maraming mamamayan ngayon. Dahil droga, patayan. Senator. Totoo yan. At isa na, kung hindi ang pinaka number one na problema na hinaharap ng taong bayan ngayon ay ang paglaganap ng pagbenta ng illegal na droga. At ang naging bagong development na nakakabahala ay ang tingin natin sa illegal drug problem ay tungkol lamang ay sa mga malalaking syudad lamang.
Dahil meron tayong mga nakikitang mga statistika na 92% halimbawa ng Metro Manila, ng barangay sa Metro Manila ay napasukan na ng mga sindikato. Ngunit ngayon, ang pagbabago na aking sinasabi na nakakabahala ay ang pagkalat ng pagbenta ng illegal na droga hindi lamang sa mga syudad kung hindi sa mga rural areas na. Hanggang bukid meron na tayong nakikita. Kaya ito'y napakalaking problema. Kaya ang ating dapat kilalanin ay ang peace and order problem, ang drug problem, ay hindi problema ng pulis lamang. Ito ay problema ng buong lipunan. Kailangan suportahan natin ang ating mga kapulisan. Kailangan natin sila bigyan ng sapat na sweldo. Kailangan natin bigyan sila ng sapat na pambahay. Meron tayong nababalitaan. Marami akong kilalang pulis na squatter. Paano nga naman nila iisipin ang kanilang trabaho na hindi sila nasusuhulan pagka wala silang titirahan at sila squatter, ang iniisip nila kung saan nila patitirahin ang kanilang pamilya, ang kanilang mga anak at saan nila pag-aaralin ang kanilang mga anak. Kaya yung suporta na yan ay kailangan natin ibigay sa ating mga pulis. Pangalawa, sa mga pulis, kailangan natin suportahan sila sa mas magandang gamit, mas magandang equipment, mas magandang training para alam nila ang kanilang ginagawa. Marami tayong nakikitang pulis na tapat naman sa pagtulong, ngunit ang problema ay hindi sila pinaghandaan, hindi sila training, kaya't hindi nila alam ang gagawin nila. Pero bukod pa riyan, ay meron tayong itinatawag na values formation. Ang values formation ang nagtuturo sa isang bata kung ano ang tama at ano ang mali. Ito ay hindi sa pulis lamang, hindi lang enforcement ito. Kasama na ang buong sektor ng lipunan. Kaya sa aking pananaw ay dapat natin tignan ang problema ng peace and order, ang problema ng illegal drugs na isang problema na tinatamaan lahat ng sektor ng ating lipunan. Kaya kailangan kasama natin dyan sa pagsolusyon ng problemang yan ay ang mga magulang, kasama dyan ang mga guro, pati simbahan, kasama dyan ang pulis, ang mga korte, ang mga prosecutor. Kaya't kailangan natin patibayin. Ito na naman ang aking laging sinasabi, sapat ang batas, ngunit hindi natin ini-implement ng mabuti. Illegal ang magbenta ng droga, ngunit hindi natin hinuhuli ang mga drug lord. Illegal na masangkot ang mga pulis sa mga katiwalian, ngunit sila'y napapabayaan. Labag sa batas na tumanggap ng pera ang isang prosecutor o isang judge, ngunit hindi natin sila hinahabol. At yung ating mga nababalitaan na sa loob ng kulungan, sa loob ng Muntinlupa, nagluluto ng shabu. Pagka ganyan ang patakbo, talagang hindi natin magagawa, matatapos yung problemang yan. At ang pinakamasakit sa lahat, ang binibiktima ng mga drug lord, ng mga sindikato ay ang kabataan. Ang binibiktima nila ay ang ating kinabukasan. Kaya ang sinasabi ko, kahit na sa ibang mga itinatawag na heinous crimes, palagay ko hindi pa ako kumbinsido na dapat magkaroon ng death penalty. Ngunit kapag ikaw ay nasangkot at napatunayan na ikaw ay kasama at naging drug lord at namumuno ng sindikato, ay palagay ko dapat ito ay ma-death penalty na para naman magdalawang isip ang ibang tao na pumasok sa ganyang klaseng trabaho. Tutol po ako sa extralegal killings bilang solusyon sa krimen. Bakit? Dahil ako mismo ayaw kong maging biktima ng extralegal killing. Ito po ang unang-unang advokasya natin, itaguyod ang karapatang mabuhay. Pero ang katotohanan po talaga, may problema tayo. Kaya nga po lahat ng oras namin, ginugol na namin sa paggaliliti sa mga pumapatay. Dahil kung aasahan ninyo ang gobyerno, 1% lang po ang conviction rate nila pagdating sa mga extralegal killings o murder cases. Bakit po ganito? Well, dahil po hindi gumagana yung ating sistema ng katarungan sa bayan nito. Ang pulis hindi nag-iimbestiga, hindi marunong mag-imbestiga, o sila ang gumagawa ng krimen. Ang mga huwes walang pakialam sa delay, hindi alam ang batas. Ang mga piskal tamad, ayaw mag-prosecute, ayaw kumuha ng ebidensya, ayaw makipag-ugnayan sa pulis. At ang mga mamamayan,
Yan ang pinakamalaking problema na ngayon. Tinatanggap na natin ang shortcut sa pamamagitan ng extralegal killing. Kaya nga po, yung isang kandidato, popular ngayon. Pero ang problema po dyan, pag hindi natin pinagana muli ang ating sistema ng katarungan, patayan po ang mangyayari. Kaya nga po ako, hinihimo ko kayo, pag-isipan ninyo po, bagamat masarap, pakinggan po yan. Kapag patayan po ang magiging solusyon natin, tayo po, malamang ang magiging susunod na mga biktima. Nasa huling 10 minuto na po tayo ng ating Issues Forum. Last 10 minutes. Last 10 minutes. Maiksi na lamang po sa dalawa nating panauhin. Alam niyo po, ang solusyon po sa droga ay hindi bitay. Ang solusyon sa droga ay tignan natin bakit marami ngayon ang drug trafficking. Hindi lang drug trafficking, yung tinatawag na human trafficking, yung tinatawag na cyber trafficking. Balik tayo sa tunay na problema. Ang tunay na problema ay poverty. Ang tao po ay naghihirap. Sinong nanay ang gustong magbenta ng kanyang anak sa human trafficking? Sinong tatay ang gustong magbenta ng drugs? Kasi walang trabaho. Yun po ang long-term solution. Tignan natin, ano nga ba ang talagang sanhi, ang cause ng drug trafficking, ng riding in tandem, ng collapse ng peace and order. Nagugutom po ang mga tao. Pangalawa po, mag-create po tayo ng special courts. Create po tayo ng special courts for drugs, for human trafficking. Kulang na kulang ang korte. At tanggalin po natin ang korupsyon ng mga justices, ng korupsyon ng mga fiscal, ng korupsyon ng mga PNP at drug enforcers. Paano? Bigyan po natin ng disenteng wages. Bigyan po natin ng disenteng bayad, salary, para hindi na sila mangurakot. Nakita nyo naman po, iba-iba ang solusyon ng lahat ng humarap po sa inyo. Sa akin po, bilang chairman ng Committee on Higher Education, ang ginawa po natin, gumawa po tayo ng batas kung saan makakakuha na ngayon ng libreng college education ang ating mga kabataang Pilipino. Dalawa ang ating sinulat na batas. Yung una, yung Scholar ng Bayan Law, kung saan ngayon taon o last year, pinatupad na po yan. Ang top 10 graduates ng bawat public high school ay automatic scholar na ng national government. Pangalawa, yung sa pamaypay po na pinamimigay po dyan, may makita po kayong batas na nakasulat dyan. Yan po yung Unifast Act. Sa ilalim po ng batas na yan, na ngayon taon ang umpisa ng implementasyon, hindi na po titingnan ang grado ng estudyante para makakuha siya ng financial assistance sa national government para sa kanyang pagpapaaral sa kolehiyo. Sinulat po natin dyan, ang titingnan lang, Pilipino ka, naka-enroll sa kolehiyo, hindi mo na kayang tustusan ang gastusin, pwede ka na ngayon taon makakuha ng tulong sa national government, pambayad ng tuition fee and all other fees, hanggang stipend and allowance para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng estudyante. Sa ilalim po ng batas na ito, hindi na dapat maging balakid ang kahirapan dahil hindi na po titingnan ang grado ng estudyante. Yung binabanggit kanina, sabi nga ni Senator Bongbong, 92% ng barangay natin, according to data, may droga na. Kaya nangyayari po yan, marami tayong kabataan, hindi kaya tustusan ang gastusin sa kolehiyo. Sa batas po na yan, makakapag-kolehiyo na po sila ng libre. Dahil po dyan, nasisigurado natin, pag fully implemented na siya, hindi mababawasan natin
ang problema ng droga. Salamat po. Maraming salamat, Congressman Roman Romulo. Sa huling bahagi po, tamang-tama, nandito na sa loob ng Rizal Triangle, Mayor Roland Paulino. Alam mo, Mayor, sa unang bahagi sana ng palatuntunan ng inyong pananalita. Pero siguro dito na tayo sa dulo, Mayor. Mayor Roland, kami po ay magsasara na ng palatuntunan. Welcome address po sana kayo. Sarado na natin ang Issues Forum ng Radyo Inquirer. Tamang-tama ang inyong pagdating. Closing remarks, Mayor. On the spot. Magandang umaga po at magtatanghalian na sa ating lahat. Unang-una po ang aking pagbati sa ating minamahal, ginagalang na samantalahin nyo na yung pagtawag sa kanya ng senador at ilang buwan na lang, hindi nyo na siya matatawag na senador, Vice President ang tawag nyo sa kanya. Vice President Bongbong Marcos, sa atin pong mga kasama, kay Senator Romulo, kay Senator Harry Roque, Congressman Harry Roque pala, na matagal naming nakasama. Of course, kay Tony Kapunan, sa amin pong ama-amahan, ama ng probinsya, kay Governor Vic Magsaysay. Of course, nakita ko rito yung mga member ng PERM. Ayan, yung mga Friends of Imelda Romualdez Marcos. Ayan, sir, member po ako noon eh. Umamin bigla no? Sa mga members of the press, of course, sa ating po mga kamasamahan sa mga media, isang magandang umaga po uli sa ating lahat. Alam po nyo, kanina po ay buong pagmamalaki ko po siya nalubong ang ating mahal na Vice President at winelcome natin siya doon. Kaya lang, 15 minutos yata mula sa may lobby hanggang taas. Lahat gustong mahawakan, makapagkamay, makapagpa-picture kay sa ating mahal na Vice President. At ayun, isang malaking, biro mo, yung isang maliit na mayor po na isang maliit na syudad ay napasyalan po ng ating iginagalang na Vice President. At malaking karangalan. No? Kaya lang, pagkahatid ko sa kanya, hindi na ako nakaalis, ang dami kong ikinasal. Katatapos lang po magkasal. Yung isa umaatras pa. Mukhang siya lang ang nakapag-isip-isip. Yung iba, hindi. Anyway, maraming salamat to sa pagpunta ninyo. At sa ating pong lahat, alam naman natin. Parang naalala ko lang yung Sir, gusto ko lang sabihin sa inyo na dito rin meeting de avance ang dati nating Pangulong Ferdinand Edalyn Marcos. At isa po ako sa mga bumuhat. I was only young. At kasama namin nung araw yung mga KB natin dito. Si Kuya Angie Layug, who is still part of the city government. Kay Ma'am Elizabeth Redondo. Manuel, palakpakan nyo naman yung KB.
Eh, yung mga original na KB tsaka mga firm. Biro mo, puro KB tayo nung araw, puro na tayo matanda ngayon. Anyway, maraming salamat at yung pong ilalagay ninyo sa May 9, yung ilalagay nyo sa May 9, doon po, kayo po maglalagay kung saan nyo gustong dalin yung bayan natin, yung bansa natin. Sa inyo pong mga kamay nakalagay doon. Huwag ho tayong magkakamali. Huwag tayong magkakamali at may mga pagkakataon na nagkamali na. I hope itama natin yung mga dapat itama. So sa ating lahat po, magandang umaga po. And God bless po. And of course, mahal na Vice President, maraming salamat po. Mayor, maraming salamat. Umupo po muna tayo dyan. Sa pagkakataong ito, tawagin po namin ang Pangulo po ng Trans Radio Broadcasting Company at ang pinuno po namin sa Radio Inquirer, Mr. Paulo R. Prieto. Magpapasalamat po kami sa mamamayan ng lungsod ng Olongapo. PRP, join us on stage, please. Alona. We would like to present a plaque of appreciation to Mayor Roland Paulino. Of course, Mayor. Ito po. Dapat basahin ko muna. Basahin ko muna, Mayor. Hindi ko nabasa. This plaque of appreciation is given to Mayor Roland Paulino of Olongapo City for opening doors and providing the platform for Radio Inquirer 990 Issues Forum in pursuit of fearless views and balanced news given on the 22nd of March 2016 at the Rizal Triangle, Olongapo City. Mayor, salamat po. At syempre, may guyito, pasasalamat, Mayor. Yung mga candidates natin, baka gusto rin ng guyito, mamaya bigyan natin. Thank you po. Picture muna. And also, we'd like to call on stage Councilor Jong Cortez. Kung makikita nyo po, punong abala po siya kanina rito dahil siya po ang counterpart ko dito sa Olongapo. This plaque of appreciation is given to Councilor Jong Cortez of Olongapo City for helping us accomplish our mission for the first Radyo Inquirer 990 Issues Forum in pursuit of fearless views and balanced news given on the 22nd day of March 2016 at the Rizal Triangle, Olongapo City. Ira, sama ka doon. Alisin mo yung Wilkins. Tara. Asan ang guyito? At syempre, ang guyito tumalon. Maraming salamat po. Ito na po ang pagtatapos ng Radio Inquirer Issues Forum, Olongapo City. Lungsod ng magagandang tao, loob at labas, kalooban lalo na. Salamat sa kasaysayang ibinahagi kasama dito sa Radio Inquirer. Senator Bongbong, Attorney Harry Roque. Marami pong salamat sa inyong lahat. Attorney Lorna Kapunan, Congressman Roman Romulo. Marami pong salamat sa inyo. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Maraming salamat pong muli sa inyong pagsama sa amin ngayong araw na ito para po sa mga kababayan naming naghahanap ng panibagong pagkakataon
Nagpapatuloy po itong jobs fair ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Olongapo. Katuwang ang iba't ibang mga dekalidad na kumpanya dito pa rin sa Rizal Triangle, kung saan maaari po ninyong samantalahin ang pagkakataon na makahanap ng trabaho na posibleng maging susi pa ng inyong pag-unlad sa buhay. Isa pong makasaysayang araw ito para sa amin sa Radyo Inquirer 990 at mas lalo itong naging makabuluhan dahil sa kayo dito sa Olongapo City ay aming nakasama. Muli, ako po si Jay Dones, nagsasabing magandang araw, magandang buhay mula sa amin sa Radyo Inquirer 990. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Maraming salamat po sa Radyo Inquirer. Sa applicants po, we're going to have our interview at around 1 o'clock to all our partner companies. Thank you very much for joining us. Aayusin lang po natin yung mga upuan and we are going to start our interview at exactly 1 o'clock. In fact, yung ibang companies tumatanggap na yata eh. Maraming salamat po sa mga bisita po namin. Kay Attorney Roman Romulo, Attorney Roque, Attorney Kapunan, at sa ating Senador Bongbong Marcos. Yun o, pumaparaan.